Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So for this video po, clarification lang po ito sa CFO advisory na kung saan hindi na kailangan daw ng CFO Guidance and Counseling Certificate kapag tourist or visit lang naman yung travel natin. Gusto ko lang din mag-thank you kay Sis Jacqueline kung saan shinare niya itong information na to kasi nga medyo naguluhan din siya sa case niya kasi hindi naman nila first time mag-meet ng foreign partner niya. Nag-meet na daw sila sa Pilipinas but ngayon magta-travel siya abroad for the first time to reunite with her foreign partner. So naguluhan siya kung kailangan niya pa ba ng CFO Guidance and Counseling Certificate or hindi na. Kaya naman nag-message siya sa akin and at the same time, nag-message din siya sa Bureau of Immigration. And ito po yung reply ng Bureau of Immigration sa kanya. Filipinos who are going abroad for the first time as fiancés, spouse, or family members of foreign nationals needs to secure the required certificate from the Commission on Filipinos Overseas or CFOs before leaving. The CFO is a certificate and is a requirement for those immigrating abroad for the first time as well as those traveling to meet for the first time or to marry a foreign partner. So ayun po yung clarification ng Bureau of Immigration mismo. So again, kung first time nyo pong mag-travel as fiancé or spouse or family member of a foreign national, kailangan nyo ng CFO certificate. Kailangan nyo din ng CFO certificate kapag first time nyong mag-travel abroad as an immigrant, first time nyong mag-travel na magma-migrate na kayo, and kapag first time nyong mag-travel and first time nyo din mag-meet ng foreign national partner. And also, kailangan din ng CFO certificate kapag magta-travel kayo kahit na visit or tourist man yung hawak nyo na visa as long as magpapakasal na kayo sa foreign partner nyo sa ibang bansa, so posibleng hahanapan po kayo ng CFO Guidance and Counseling Certificate. Case by case basis po talaga. So kung medyo naguguluhan kayo sa case nyo, kung kailangan ba talaga or hindi na, I suggest na kumuha na lang kayo ng CFO Guidance and Counseling Certificate as long as meron kayong foreign national partner kasi nga wala naman yan siyang expiration and magagamit nyo yan siya in the future na for example magpapakasal na kayo or magma-migrate na kayo sa ibang bansa. Ayun nga, maraming nagko-comment actually na hindi natin alam yung immigration officer na mag-interview sa atin. Posibleng hahanapan tayo. Posible din na hindi tayo hahanapan. Kasi nga, maraming din naman na naka-experience na nag-travel sila na tourist or visit lang to meet their foreign partner na hindi na sila hinahanapan. But then, hindi kasi natin talaga alam yung case nila. Iba-iba yung case natin. So, ayun nga, para mapanatag tayo sa travel, alam niyo yun, yung parang hindi tayo kakabahan ng sobra dahil kumpleto yung mga documents natin. For example, kung iisipin natin ba na kung hahanapan ako ng CFO certificate, meron naman ako. Kung hahanapan ako ng affidavit of support, meron din ako. So, may isip natin na ano pa yung reason na para i-offload tayo? Kumpleto naman na tayo ng travel documents. So, magkakaroon tayo talaga ng confident na sumagot sa immigration officer kung ano man yung mga itatanong nila. Magkakaroon tayo ng confident talaga sa mga documents na dala natin dahil we are over-prepared. So, mas maganda po talaga yun. Kung naguguluhan kayo, mag-comply na lang kayo para mapanatag kayo sa travel nyo. So, ayun, marami din nagko-complain na mahirap
kumuha ng CFO certificate, mahirap kumuha ng affidavit of support, mga ganon. So, na-experience ko po talaga lahat ng yan before. Alam niyo naman na na-offload din ako dati. Pero ayun nga, dahil sa pag-ibig, ginagawa lahat, kahit ano pa yung mga challenges na dumating sa amin ng partner ko. Dahil nga sa traumatic experience ko sa offload na yan, kinumply ko talaga yung mga posibleng hahanapin sa Philippine Immigration dahil nga ayoko na yun siyang ma-experience pa ulit. And nung time na na-offload ako, hindi po ako nagre-research nung time na yun. I have no idea na kailangan pala ng CFO, ganon, ganito. So, anong nangyari sa akin? So, na-offload talaga ako dahil nga hindi ako prepared talaga nung time na yun. Hindi ako nag-over-prepared. So, ayun nga, kung para hindi nyo po ma-experience, hindi ko naman kayo tinatakot. But ayun nga, kapag kumpleto po tayo ng mga documents talaga na hawak, magkakaroon tayo ng confidence na humarap sa Philippine Immigration. Dahil nga, nasa atin na ang lahat. Ano pa ang hahanapin ng Philippine Immigration? Kinumply naman natin lahat. So, di ba nga sabi ko na red flag sa Philippine Immigration na kapag alam niyo yun, yung parang hindi na natin alam yung sinasabi natin, hindi na tugma yung sagot natin sa mga documents natin dahil nga sa sobrang kaba. So, kung kumpleto yung mga documents natin, hindi natin kailangang kabahan ng sobra. And kung totoo naman yung purpose of travel talaga, yung genuine talaga, legit talaga yung purpose of travel, then dapat meron tayong confidence and kahit konti. Hindi rin pwede yung sobra-sobrang confidence naman kasi baka mamaya hindi rin maganda yung result kapag sobra yung confidence natin. So, ayun po. And again, kapag for example po na hindi kayo makapasok sa pagkuha ng appointment para sa Guidance and Counseling Certificate or GCP, kung palagi siyang nag-error kasi yung mga clients ko talaga na nagpapa-assist sa akin ng CFO appointment ay yun talaga yung problema nila. Hindi sila makapasok. And for example, wala kayong computer, wala kayong laptop kasi usually nag-error talaga siya kapag phone yung gamit natin. But kapag laptop or computer yung ginagamit natin, posible siyang magpo-proceed sa up to sa final step hanggang sa makakuha ng barcoded form. So, kung gusto niyo pong magpa-assist sa akin, i-message niyo lang po ako. Ilalagay ko po sa description yung mga social media accounts ko na pwede niyo po akong i-message directly. And of course, kung meron kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment niyo lang po dito sa video na to. Thank you po for watching. Bye-bye!